So, meron tayong given na f of x equals x squared plus 3x minus 4. So, function yan. Then, find lang natin tong kung ano naman. Algebra nga ni. So, find letter number 1. Let's say f of 0. So, naturo ko to last time. And, madali lang to guys. Evaluate lang to eh. Sige, pagkatapos na ito. So, basically, kahit i-mental mo to kaya to, basta nakikinig ka sa akin dati. Diba? So, basically, takip method na lang to eh. Lahat ng variable x takpan mo. Kasi 0 lang naman ipa-plug mo dun. Pag tinakpan mo, may kita mo na kagad yung sagot. Which is negative 4. 2 plus 5. Sasagutin ni Kairos. So, basically, kung gusto mo siya is simplify. So, magkaroon tayo ng 0 squared plus 3 zeros. 3 pala. 3 times 0, then minus 4. Pero, titig method kaya yan guys. 3 times 0 is 0, then minus 4. So, magiging f of 0 natin is negative 4. Gets yun. Number 2. Let's say meron tayong f of 2 naman. So, what if f of 2 na yung given? Tibay. Galing nga. So, magkaroon tayo ng 6 daw. So, try na natin. So, magkaroon tayo ng 2, then squared, plus 3, then times 2, then minus 4, then simplify na lang. So, 2 squared is 4, then 3 times 2 is 6, and minus 4. Ano ba't nandiyan ka tayo? Tayong f of 2. Ba't di makita? Makita. Nagiging 6. Ay, ayan pala. Pamangking ko. Ito lang. Ito naman guys, kapag meron namang given, so ito pa rin yung given na function natin wherein pinapahanap yung f of h. So basically, siguro nalilito ako sa ganyang given, no? Pero sa case na to, papalitan mo lang yung variable x ng h. Kasi yung ipapalit natin sa value niya. So which means, instead na magiging x to, ng mga variable, magiging h lang siya. So magkakaroon ka ng h squared plus 3h then minus 4. Ito na yan. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Kaya lang siya ginagawa. So number 4, baka sabihin mo, hirap naman. Conjugate. Lagay ka ng given para matry natin yan. Mas maganda kasi may binibigay kayong given. Basta kaya natin, try natin yan. Pero may mga case kasi hindi natin alam eh. Pero if ever na kaya ko, sagutin natin. So, ayun siya sa number 4. Sige. How about if meron tayong pinapahanap, let's evaluate yung f of 2h. Ano magiging sagot? Ito pa rin yung function na given. So, anong magiging sagot natin? Ito siguro yung mamamali. I think. Tingnan natin kung may mamamali. Try mo na limited. Total, ikaw lang naman yung active eh. Ay, active. Plus 5. G na, G. Sagot ba? Or ako na lang? Wala. Sayang naman. Pero sana gets guys, sana yung pinapagawa natin. Anyways. So, meron tayong given. Na ito. Wait lang. So, ayan. So, basically, meron tayong variable x. So, papalitan natin yan ng 2h. Remember? So, basically, para hindi ka mahirapan, lahat ng variable x, gawin mo siyang parenthesis. Lalo kapag may mga exponent. Pero actually, ganun siya ginagawa pag mag-evaluate ka. Lahat ng variables, palitan mo siya ng parenthesis muna. Then, tsaka mo ipa-plug yung value na ipapalit mo dun. So, which means 2h.
So ngayon, kailangan mo dito ng idea about sa exponents, kung paano yung nangyayari. Do may mga bits naman tayo dyan. Ang dami. So basically, ang 2h squared guys, i-multiply mo to sa exponent ng kada ano ha, kada ng to sa 2. May exponent dyan na 1, so multiply mo doon. Pati ito, may exponent na 1, then multiply mo doon. Or yun, magkakaroon tayo ng 2 squared which is 4, then h squared na. Then 3 times 2h, that is 6h. And minus 4. So hindi mo to pwedeng combine na h squared tsaka h kasi magkaiba sila ng exponent. You can only combine terms kapag similar yung variable at similar exponent. So kung parehas lang sila ng variable pero magkaiba sila ng exponent, you can combine them. So this is the final answer for this. Ito yung pinakamadali actually kasi nag-evaluate ka lang naman eh. What if number 5, so copy lang ulit natin, baka ito yung function, remember, baka hindi kasi. Find naman natin yung f of 2x. Eto, kanibalismo. Alang, singer. Joke. Anong sagot? Parang parehas lang to kanina guys. Kumbaga yung variables niya ano is ganun. Papalitan mo lang siya ng x. 2x pala. Pero I think madali lang. So lahat ng variables, palitan mo lang siya ng parentheses pag nag-evaluate. Then bago mo i-plug yung value. So lagay mo 2x. Then 2x. Then simplify na. So 2x naka-raise to 2 magiging 4x squared. That's correct. Then 3 times 2x, that is 6x. Then minus 4. So hindi pa rin pwede combine itong may variables kasi magkaiba na exponent. So copy na lang. So number 6 na. Let's say meron tayo, ito naman. What if ganito yung given? What is f of x plus h? Ibabalik. Patugtog tayo, sige. Cut ko na lang yan. Ano yung tugtog ko? Ay, nakamute. Ulit. So, mas madali yan guys, no? Kasi x plus h lang naman yan. So, lahat ng variables, pabalitan mo siya ng x plus h wherein naka-squared yun. So, kailangan mo siya expand bago ka mag-simplify. Though, I think kaya naman yan. Tama ba yan, boss? Check natin. So, basically, sabi natin, kapag mag-evaluate, lahat ng variables, parenthesis muna. Kasi pa-plug mo yung value nun eh. So, sa case na to guys, meron tayong given na x squared. So, yung variable x, papalitan natin siya ng x plus h. Wherein, naka-squared yun. So, lagay natin yung squared. Plus yung 3. Ito yun. Then, meron tayong variable x. So, papalitan natin siya ng x plus h. Then, minus yung 4. So, ngayon kailangan natin expand guys. So, may idea kang paano mag-expand ng binomial, square of binomial. Madali lang yun guys. Pero kung if ever na nahihirapan ka naman, pwede mo siya i-multiply twice. So, magkaiba guys ang kung meron kang x plus h na naka-squared, eto equal to sa, hindi yan equal sa ano ha, x squared plus h squared ha. Nako po, patay tayo dyan. So, expand mo yan guys, like magkakaroon ka ng x plus h times x plus h dapat. Kasi naka-squared. So, kailangan mo siya i-FOIL method or kung kaya mo siya i-Pascal, mas madali. So, bali, x squared mo lang. Ito, gagantiin mo lang siya guys. Yung minamultiply na ganyan. So, basically, magkakaroon tayo dito ng x times x which is x squared. So, lagyan na natin yan. Then, x times h, that is xh. Or hx. Then, plus. So, h times x naman, that is hx or xh. Kasi parehas na naman yun eh. Multiplication naman. Then, meron tayong h times h, that is h squared.
So wherein pwede natin i-combine yung terms na similar, wherein itong hx or xh, para pwede yung combine, similar yung terms. Pero simplify man natin sa kabila. So distribute lang natin to. Magkakaroon tayo ng 3 times x, that is 3x. Then 3 times h. Distributive yan guys ha. Plus 3h. Then minus 4. So ngayon pwede na i-combine yung pwede para simplify nga. So ito meron tayong x squared, copy lang muna. So meron tayong xh plus xh. So basically that is 2hx. Bakit? Kasi yan, 1 plus 1 magiging 2. Then plus h squared. Then plus 3x plus 3h minus 4. So meron pa bang pwedeng combine? So I think wala na. So kung gusto mo i-arrange yung variables, pwede rin. Like unahin mo yung may h kasi siya yung mauna sa alphabet. So magkakaroon ka ng h squared, then followed by x squared, then lagay mo yung kahit alin dyan, basta naintindihan mo yung ginagawa mo. Pares lang naman yan guys eh. Hindi ko na in-arrange, ganun pa rin. Pero ganyan yung ginagawa. Para akong mababahing na hindi mababahing. Pero madali lang yan. Evaluate. Ayoko na. Yung Pascal guys, madali lang yun. Kumbaga kapag may binomials ka, like eto, multiply, squared mo lang to, magiging x squared yan. Then 2 times itong dalawang terms. So 2xh na siya. Then squared mo lang yung dulo. So balitin kakalabasan niya. Multiply mo lang, squared mo lang to para sa first term. Then multiply mo lang tong x times h times 2 mo lang siya. And naging 2hx. Then multiply mo lang to. Anong pa-tutor? Ito na nga eh. Ito pa tutor guys. Bart. Wait lang, tapusin natin to. Let's say meron tayo number 7 para dito. Pati mo din given. So basically meron tayo ditong f of x plus f of h. So basically no, sagot na natin f of h, di ba? Kasi ito 'yon. Pero if ever na kunyari natin alam, so lagay lang natin. So i-add lang natin dalawang function na f of x at f of h. So madali lang 'yon. Meron tayong given dito guys na f of x, so kakopy lang natin the basically. So magkakaroon tayo dito ng f of x which is x squared plus 3x minus 4. Then plus, so meron tayong f of h. So basically, yung f of h natin, yung variable, papitan natin ng h. So magkakaroon tayo ng h squared. Dito yun, parang kukunin na. Plus 3h. Then minus 4. Then simplify na lang. May pwede ba tayong simplify? Meron. Diba? Pag pwedeng combine yung mga terms kapag pwede. Ano namang. Anyways. So meron tayong x squared. Ito lang naman may x na may squared. Meron tayong h squared. Copy lang natin. Then meron tayong 3x. Wala namang iba pa. So copy lang ulit. Meron tayong 3h. Copy lang ulit. Pero meron tayong negative 4 minus 4. Anong sagot? So negative 4 minus 4, which is negative 8. So magkakaroon tayo ng negative 8 ha. Integers guys ha, naalala. Anyways, ito yung magiging sagot natin. Binabasa lang actually ito eh. Find f of x plus h minus f of x over h. Alam mo saan ito nakikita? Sa derivatives to eh, sa limits. Anyways, pero hindi natin gagawin yan. So, where h 0. So, bawal maging 0 kasi mag-undefine. So, yung unang hahanapin natin guys is number 1, yung f of x equals 4x squared minus 5x plus 7.
So, basically, ito madali lang din. Ito ng ginawa natin kanina. Total, nasimulan na natin yun kanina. So, ito yung gagawin natin. No? So, sa unang terms, gagawin mo siyang x plus h minus yung function mismo. So, I think hindi naman mahirap yun. So, explain na lang natin kasi maraming gagawin pa ganyan eh. Baka matagal. Anyways, explain natin. So, meron tayong f times h plus x plus h, remember? So, ito yung given 4x squared minus 5x plus 7. So, basically, magkakaroon tayo ng 4 times yung x natin, magiging x plus h siya. Pero naka-squared yun, remember? Then, minus yung 5. Pero meron tayong x. That is, gagawin pa rin natin siyang x plus h. Then, plus 7. Ito yung unang function natin na ginawa natin siyang x plus h. Nandiyan din ang bracket para maintindihan. Then, minus, base dito guys, may minus yan. Yung function mismo, which is eto yun. So, magkakaroon tayo ng 4x squared. Kakapi lang natin yun. Nandiyan din ang bracket. Over yung h natin. Then, simplify mo na lang. Hey, thank you po, Sir Gibbs. So, magkakaroon tayo nito. So, bago tayo mag-distribute na ito, guys, kailangan natin to i-squared muna, ha? So, sa case na to, copy lang natin yung 4 muna. Then, pag in-squared natin to, na x plus h na naka-squared, so, alam na natin yan, no? Dalawang x plus h yan, na i-multiply mo. Wherein, sabi ko nga kanina, kung naka-binomial lang naman, square mo lang to. So, yung x times x, magiging x squared. Or x squared. Plus, kasi positive naman eh. So, 2 times x tsaka h. So, magiging 2hx. Sana gets. Then, squared mo lang yung h. Like, h times h. Magiging h squared. Yan ang expanded form na ito. So, meron tayo negative 5x plus h na quantity yon. So, distribute natin. Kasama yung sign na. So, magkakaroon tayo ng negative 5 times x. Magiging negative 5x yan. Then, negative 5 times h. Magiging negative 5h. Then, yung plus 7. So, remember ito guys. Naka-parenthesis yan. So, kailangan mag-distribute yung negative sign sa lahat ng terms sa loob ng parenthesis or ng bracket natin. So, sa case na to magiging negative 4x squared. O magpapalit lang lahat yan ng sign. Negative times negative magiging positive. Then, negative times positive magiging negative, then 7. Then, all over yung h natin. Then, yun na. Di pa yun tapos kasi pwede pa natin to distribute yung 4. Pero if ever na kaya mo na mag-simplify, gawin mo na dito. Pero distribute muna natin yung 4. So, meron tayong 4 times x squared, magiging 4x squared yun. Then, 4 times 2hx, magiging 8hx. Nag-multiply, remember. Then, 4 times h squared, magiging 4h squared. So, dito pa lang pwede mo na i-cancel actually yung mga meron para lumit yung value, yung given. So, for example, itong negative 5x, meron kang 5x, so pwede na i-cancel out. Para makita na kagad natin yung mga pwede i-cancel. No? May constant na 5, 7, positive to, ito negative. So, pwede mo na i-cancel out. Then, matitira na lang is yung negative 5h. Then, yung minus 4x squared. Then, all over yung h. Then, sa case na to, may matitira pa dyan. Ay, may makaka-cancel out. Itong 4x squared, remember, positive to. Then, ito naman negative. Kasi katabi niya yung minus. So, pwede mo ulit i-cancel yun. Then, ano pang pwede? So, wala na. So, magkakaroon tayo ng 8hx plus 4h squared minus 5h over h. Pero pwede pati simplify guys. Remember sa factoring, pag magka-factor out ka ng mga terms or GCMF tinatawag, ibig sabihin yung pinaka, may common sila na greatest factor. Kaya nga GCF. So, ngayon, meron tayong h sa kada terms. Pwede natin ilabas. Which means, ilalabas natin yung h. So, matitira yung 8x sa term na to. Ay, bakit x? X sabi ko eh. X yan, guys.
Then, ito naman, kung 4h squared to, nilabas natin yung isang h. May matitira pang isang h, di ba? So, may matitira ditong plus 4h. Then, minus 5 over yung h natin. So, pag distribute mo tong h sa term na to, ang kakalabasan na ito, guys, na nasa numerator. Wherein, pwede natin ito i-cancel out. So, matitira is yung 8x plus 4h minus 5. Ito yung magiging sagot natin. Pag hindi ko alam guys, try natin. May magtuturo naman dyan. So let's say meron tayong, ito pa rin yung hinahanap. F plus times x plus h minus f of x over h. Pero yung given is f of x equals square root of x. So, ganun pa rin gagawin. So, lahat ng variable x, papalitan mo na siya ng f ng x plus h. Then, bago mo siya isubtract sa function niya mismo. Check natin. So, yun. So, magkaroon tayo ng radical sign. Lagyan natin ng bracket. Muna rin ito. So, may variable x. Papalitan lang natin to ng x plus h. Then, minus na kagagis wala na mga ibang terms. So, yung function na mismo, which is yung square root of x. Then, over h. Tapos na. Yun na pala yun eh. Dahil lang yung guys. So, magkakaroon tayo ng square root of x plus h. Then, minus yung square root of x. Then, over h mo lang. So, bawal naman tayo combine actually kasi magkaiba sila ng radicand. So, may concept din tayo sa radicals na you can only combine radicals kapag same ng radicand tsaka index. So, sa case na to, yung sinasabi nating index tsaka radicand, ito yon. So, meron tayong square root ng x or n, a na lang. Tapos, meron tayong n dito. Ito yung tinatawag nating index. Then, ito yung radicand. So, sa pag-combine ng radicals, dapat parehas tong dalawa. So, mapapansin mo itong given na una is square root siya. So, yung index nun is 2, remember? Then, ito rin to ron. So, kapag parehas sila ng 2, hindi mo pa rin masasabi na pwede mo sila i-combine kasi dapat parehas sila ng radicand o yung loob. Kung ito is x plus h, ito is x lang, hindi mo sila pwede i-combine. Para siya sa polynomials, yung ginagawa natin kanina, na kapag parehas sila ng variables tsaka exponent, pwede mo sila i-combine. Otherwise, hindi. Kung magkaiba. So, ganoon din dito yun. So, ito na yung magiging final answer natin. Okay. Y equals cube root of x. Anong gagawin dito? At sa Idol Rappi. Idol Rappi. Mismo na manood ng live ko. Puro na lang ako live ng ano eh. Same. Yung gano'n na mahaba. Sige. So, hanapin natin yung f. So, ganun pa rin kakalabasan nun. So, i-cube root mo lang. Kaya mo cube root eh. Magkaiba yung cube sa cube root ha. Ginagawa mo naman akong radyo, boss. So, magkakaroon tayo dito ng... Remember guys, ang y equal sa f of x ha. Then, yun. Magkakaroon tayo ng cube root. Then, yung x natin, gagawin natin siyang x plus h muna. Then, minus yung function mismo na cube root of x. So, over h. Ibig sabihin, ito na yun. Hindi yung pwede combine yan eh. Wala siya kadali. Pero kung cube yan guys, hindi siya cube root. Expand mo yun ng malakihan. No? Ganun siya ginagawa.